Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 3011 hanggang Kabanata 3020. Kabanata 3011. Nang hawakan ni Dragon Lady ang bronze tool, patuloy itong nagniningning ng kulay rainbow. Ang life force nito ay parang ulap ng rainbow mist. Nainggit si Hansen habang pinagmamasdan siya. Marahil ang bronze tool na iyon ay gawa sa maraming True God class Synergeneics. Naririnig niya ang sigaw at ungol ng mga God Demon Big Beast. Ang isang tasa ng Geno Holy Fluid ay katumbas ng maraming taon ng trabaho ni Hansen. Ang dugo ng 300 Ancient Gods na isinama ay sapat para itaas ang isang nilalang sa True God Elite status. Pinupuri ni Hansen ang tanawin. Ganito ba lagi ang adult ceremonies ng Ancient Gods? Talagang gusto kong maging isang Ancient God. Nakatayo si Dragon Lady sa altar, hawak ang bronze tool. Ininom niya ang Geno Holy Fluid sa isang higanting lagok. Napakalakas ng enerhiya sa tasa. Nang pumasok sa katawan ni Dragon Lady, nagkaroon siya ng radikal na pagbabago. May apoy, ilaw, hindi nakikitang hangin, at mabagsik na kulog sa paligid. Ang araw, buwan, bituin, dagat, at kalangitan ay kumikislap. Maraming kakaibang tanawin sa altar. Halos hindi mo na makita kung nasaan si Dragon Lady sa gitna ng lahat ng iyon. Napakalakas ng enerhiya. Kakayanin kaya ng katawan ni Dragon Lady ang ganitong dami. Nagsimulang mabalisa si Hansen. Sobrang lakas ng kapangyarihan. Huwag kang mag-alala. Nasa dugo niya ang God King blood ng aming lahi. Kaya niyang tanggapin ang power ng Geno Holy Fluid. Sa isang iglap, nakarating si Ancient Origin God sa tabi ni Hansen. Mukha siyang kumpiyansa sa kinalabasan. Ganito ba lagi ang adult ceremonies ng Ancient Gods? Tanong ni Hansen. Tumango si Ancient Origin God. Siyempre hindi. Tradisyonal lang ito at inilalaan lamang sa mga God Kings na nagiging adults. Kahit ang aming lahi ay kumakain ng lahat, noong kinokontrol namin ang universo, ang Ancient God King lang ang nakakaranas ng ganitong seremonya. Ang ordinaryong Ancient Gods ay hindi pwede. Bukod pa rito, ngayon, hindi na kasing mayaman ng dati ang Ancient Gods. Mas mahirap makuha ang sangkap para sa Geno Holy Fluid. Nang naging God King ako, hindi rin ako nakaranas ng ganitong treatment. Ang Geno Holy Fluid na ito ay hindi kasing lakas ng lumang Ancient God King Geno God Fluid. Noon, 3,000 ang Ancient Gods, kaya ang elixir ay may kapangyarihan ng 3,000 Ancient Gods. Ngayon, 300 na lang tayo. Sumang-ayon si Hansen. Kung ganito ang lahat ng Ancient Gods, lahat ng high-class Synergeneics sa universo ay kakainin na nila. Iniisip ni Hansen, mabuti na lang at hindi kasing epektibo ng dati ang Ancient Gods. Kung hawak pa rin nila ang universo, lahat ay magiging pagkain nila. Mas masama iyon ngayon. Parang nahuhuli ni Ancient Origin God ang iniisip ni Hansen. Matiwasay niyang sinabi, kami, Ancient Gods, ay nakatuon sa Return to Origin. Ang Ancient Gods mismo ay bahagi ng kalikasan. Kailangan lang namin ang sapat na resources. Hindi namin hinahangad ang lahat. Ayaw naming maging tulad ng ibang lahi na umaatake at nagnanakaw ng sobra para mapunan ang kanilang tiyan. Ang pagsasayang ng resources para sa sarili ay makasarili. Pag namatay ang Ancient Gods, bukod sa Ancient God Origins, bumabalik sa universo ang kanilang enerhiya. Naiintindihan ko. Naiintindihan na ni Hansen. Ang kapangyarihan ng Ancient Gods ngayon ay hindi sapat upang muling pamunuan ang mundo. Hindi mahirap gumawa ng faction, ngunit hindi niya narinig na namahala ang Ancient God sa malaking lugar. Tila totoo ang sinasabi ni Ancient Origin God. Boom! Biglang may narinig silang lindol mula sa altar. Maraming kakaibang tanawin ang nagaganap. Naipakita ang katawan ni Dragon Lady. Nakabalot siya sa kakaibang armor. Mukha rin siyang kakaiba, para siyang nagdarasal sa altar. May isang higanting gulong sa likod niya. Nang tiningnan ni Hansen, hindi iyon gulong. Ito ay gawa sa maraming cutleries. May kutsilyo, tinidor, cleaver, at kutsara. Mayroon ding barbecued steak at spatula. Lahat ng ito ay nakahanay sa likod niya na parang gulong. Ang unang cutlery tool ay nagniningning ng godlight. Naglabas ito ng makapangyarihang presensya. Para itong demon o Diyos na hindi kayang titigan.
Bumangon na ang dugo ng Ancient God King, sabi ni Ancient Origin God. Dahil halo siya, ang Ancient God King blood niya ay nagpakita ng ilang pagbabago. Hindi dapat ganito ang itsura niya. Kumupas ang kanyang mukha, mukhang kakaiba. Maganda ba o masama ang pagbabagong ito? Walang Dangshan aura si Hansen upang i-scan. Hindi niya alam kung mabuti o masama ang sitwasyon ni Dragon Lady. Hindi ko alam. Hahayaan nating lumipas ang oras para masukat iyon. Mabilis at malinaw ang sagot ni Ancient Origin God. Pagkatapos ng adult ceremony, maraming Ancient Gods ang umalis. Nakatira sila sa iba't ibang lugar. Hindi karaniwan silang magsama-sama. Lumapit si Dragon Lady, suot ang armor, kay Ancient Origin God. Ancient Origin God, tutulon mo ba ang pangako mo at palalayain mo ako? Siyempre, seryoso ang sagot ni Ancient Origin God. Bago iyon, gusto ko munang pag-isipan mo kung nais mo bang ipagpatuloy ang pagiging Ancient God King. Umiling si Dragon Lady. Handa akong maging Ancient God, ngunit bilang ordinaryong miyembro lang. Ayaw kong maging King ng Ancient Gods. Ngumiti si Ancient Origin God. Ayos lang. Sinabi ko, hindi ka pipilitin. Sapat na ang aminin mo na isa ka sa Ancient Gods. Inakala ni Hansen na hindi basta-basta papayagan ng Ancient Gods na umalis si Dragon Lady dahil marami silang naibigay sa kanya. Ngunit talagang pinalaya ni Ancient Origin God si Dragon Lady. Nakalabas siya at ibinigay pa kay Hansen ang direksyon patungo sa cold planet na hinahanap niya. Nakita ni Hansen ang lugar kung saan walang ibang tao. Tinanong niya si Ancient Origin God, bakit hindi mo pinigilan si Dragon Lady? Alam mong mapanganib ang paglalakbay ko. Baka mapahamak siya kung susundan ako. Matiwasay na sabi ni Ancient Origin God, siya ang magiging king ng Ancient Gods. Ang aming king ang pinakamataas sa food chain. Kung hindi niya kayang harapin ang panganib, hindi siya makakatayo sa tuktok ng food chain. Gusto mo pa rin ba siyang maging king ng Ancient Gods? Tama ang iniisip ni Hansen. Maraming resources ang naibigay sa kanya, kaya hindi madaling palayain siya. May dugo siya ng Ancient God King, sabi ni Ancient Origin God. Siya lang ang pwede maging tunay na king ng Ancient Gods. Hindi ko pwedeng pilitin, pero may tiwala ako na sa kanyang sariling kagustuhan, dadalhin niya ang responsibilidad balang araw. Nagpapahiwatig ka ba ng Geno God Hall o Sacred Blood? Naririnig ni Hansen ang tinig ni Ancient Origin God. Hindi ko alam, ngunit ramdam ko, ito ang katahimikan bago ang bagyo. Magulo ang universo, hindi kami pwedeng manatiling nakatingin lang. Naniniwala akong magiging tunay na Ancient God si Dragon Lady. Kapag kailangan niyang tanggapin ang responsibilidad bilang king, gagawin niya ito ng may dangal. Kahit mawalan ako balang araw, dadalhin niya ang Ancient God at panatilihin ang apoy. Tumingin si Ancient Origin God kay Hansen na may apoy sa mga mata. Seryosong tanong, Hansen, sasama ka ba kay Dragon Lady kapag dumating ang oras? Kung handa si Dragon Lady na tanggapin ako, mananatili ako sa kanyang tabi magpakailanman, seryosong sagot ni Hansen. Kabanata 3012. Sa Cold Planet, isang lalaki at babae ang naglalakad sa nyebe. Hawak ng lalaki ang isang sanggol na nakasuot ng balahibo. Nagpadala si Ancient Origin God ng isang Space Element Ancient God upang tulungan si Hansen, Dragon Lady, at ang Ancient Spirit Seed na makarating sa planeta. Maraming abala ang naiwasan ni Hansen dahil dito. Akala niya, hindi magiging mahirap hanapin si Han Yufei sa Icy Planet. Ngunit pagdating niya, napagtanto niyang hindi ito ganoon kadali. Bagamat may buhay sa Cold Planet, napakahirap dito manirahan. Napakababa ng temperatura. Maraming cold element xenogeneic creatures ang nakatira dito. Ang tanging nilalang na may mataas na katalinuhan ay isang lahi na tinatawag na snowmen. Hindi sila xenogeneics, hindi pa umaabot ang kanilang teknolohiya sa antas ng interstellar era. Limitado rin ang ebolusyon ng kanilang katawan dahil sa antas ng planeta. Malayo ang kanilang antas kumpara sa iba. Natuklasan lamang ni Hansen na may mga nayon ang snowmen at may sariling wika. Hindi nila alam ang karaniwang wika ng universo, kaya nahirapan silang makipag-ugnayan. Bumisita si Hansen kasama ang iba sa isang dosenang snowmen villages, ngunit walang balita tungkol kay Han Yufei. Talaga bang nasa Cold Planet si Han Yufei? Nagsimulang mag-alinlangan si Hansen kung sinabi ba ni Han Jinji ang totoo o hindi. Madalas siyang tawaging pinakamalaking sinungaling, kaya hindi nakakagulat kung isa na namang kasinungalingan ito. Pinaka nababahala kay Hansen ay ang hindi niya magamit ang Dangshan Aura. Kung magagamit niya ito, madali na sana niyang masken ang buong planeta at matagpuan si Han Yufei.
Iniisip ni Hansen kung gagamitin niya ang Super God Spirit Mode para i-scan ang buong planeta nang biglang tanong ni Dragon Lady, ano iyon? Tiningnan ni Hansen ang direksyon na tinuturo ni Dragon Lady. May isang snow-covered mountain sa ice fields. Hindi naman kakaiba ang makakita ng bundok sa nyebe. Ngunit kakaiba ang bundok na ito, parang isang higanteng steam bun na nakapatong sa yelo. Malaki at kakaiba ang anyo. Maraming ice at snowy mountain sa cold planet pero walang circular. Hindi kayang likhain ng yelo o nyebe ang half-circular na bundok. Tingnan natin. Mabilis na gumalaw si Hansen, parang kidlat na tumakbo patungo sa half-circular snow mountain. Maya-maya, napansin niya na hindi ito bundok kundi isang half-circular building na natabunan ng mabigat na nyebe. Walang nyebe malapit sa entrance. Hindi ako makapaniwala. May high-tech building dito. Kahit hindi ito kinaroroonan ni Han Yufei, tiyak makakakuha tayo ng lead. Tiningnan niya ang curved metal door. Alam niyang hindi ito gawa ng snowman. Sumunod si Dragon Lady. Pareho nilang tinignan ang building. Bumukas ang metal door, at nakita ni Hansen ang loob. Gawa ba sa yelo ang karamihan ng building? Napansin niya na halos lahat sa loob ay semi-transparent ice. Table, platform, lahat gawa sa yelo. Ang tools at high-tech equipment lang ang gawa sa metal. Welcome sa Zero Laboratory. Lumabas ang isang matandang robot. Ang ulo nito ay parang malaking half-circular light bulb, parang police siren, na kumikislap ng pulang at asul na ilaw. Tumungo ito sa gate. Nang makita nila ang robot, nagulat si Hansen at Dragon Lady. Ipinailaw ng ulo ng robot ang kanilang katawan, at mabilis silang na-freeze at naging ice cubes. Nakahanap ako ng 3 test subjects. Ang saya. Master ay matutuwa. Ha, ha, ha. Ang boses ng robot ay parang electric pero hindi parang robot. Pang! Babalak ng robot na dalhin ang frozen na Hansen at iba pa, nang biglang kumislap ang katawan ni Dragon Lady. Nabuwag niya ang yelo sa paligid niya at itinaas ang mga kamay. Lumitaw ang higanting knife at fork. Kahit robot ka, marunong ka ring intindihin ang pagkain. Dragon Eater's 8 skills, knife and fork dance. Si Dragon Lady, pero parang bagyo ang galaw ng knife niya habang umatake sa robot. Nagkaroon ng ingay ng metal clashing. Nahuli ng fork ang robot. Naputol-putol siya ng knife at fork, naging pira-pirasong copper cast sa sahig. Isang icy snow-like fairy ang lumabas mula sa ilaw sa ulo ng robot. Lumipad ito, umiwas sa knife and fork storm ni Dragon Lady. Ngayon, alam na ni Hansen na ang robot ay maskara lamang, at ang tunay nitong anyo ay snow-like fairy Xenogeneic. Gusto mo bang makatakas? Hindi ganoon kadali. Malamig na sigaw ni Dragon Lady. Dragon Eater's 8 skill, barbecue pork. Lumipad ang fork patungo sa Snow Fairy, nahuli ito, at hindi makagalaw. Gumalaw si Dragon Lady ng fork, at ang katawan ng Snow Fairy ay lumipad pabalik sa hangin. Sumunod, bumangon ang knife na may bagyong apoy, handang lutuin ang Snow Fairy. Nagsikap ang Snow Fairy at sumigaw, Master, tulungan mo ako. Nang mapansin ang apoy, biglang kumislap ang cold light. Nabali ang shadow ng fork at napalaya ang Snow Fairy. Lumipad ito, umiwas sa apoy. Mas malalim sa laboratory hall, may isang babae na nakasuot ng puting lab coat, short skirt, stockings, at high heels. Maikli ang buhok, may black-framed glasses, at hawak ang scalpel na naglalabas ng cold light. Lumapit ang Snow Fairy sa babae. Lumipad ito sa paligid niya at nagsabi, Master, pumasok sila sa lab at gustong patayin ako. Dakpin sila at gawing test subject. Nahok ang paningin ng babae kay Dragon Lady. Tila may spark sa pagitan nila. Malamig ang sinabi ng babae, akala ko may naglakas loob na manggulo sa aking lab pero isang mixed ancient god lang pala. Perfect bilang test subject. Magagamit siya. Nang marinig ito ni Dragon Lady, nanlaki ang kanyang mga mata. Hawak ang knife at fork, itinaas ang kilay. Bago iyon, magiging pagkain mo muna sa aking plato. Nagtagpo ang dalawang babae. Nagniningning ang knife, fork, at scalpel. Nakakatakot. Patuloy ang pagtaas ng kanilang kapangyarihan. Stop! Friends tayo dito. Mag-usap tayo. Misunderstanding lang ito. Pumagit na si Hansen at hininto ang kanilang laban. Sabay na sinabi ng dalawang babae, sino ang nagsabing friends ako sa kanya. Pagkatapos, nakita ng babae si Hansen at nagulat. Ikaw, bakit nandito ka? Sinugo ako ni Han Jinji para hanapin ka. Siya lang ang makakatulong sa akin sa blue blood problem ko. Hindi nagpaligoy-ligoy si Hansen. Han Jinji, sino iyon? Naguluhan si Han Yufei. Kabanata 3013. Nagulat si Hansen.
Pinapahanap siya ni Han Jinji kay Han Yufei, pero hindi alam ni Han Yufei kung sino si Han Jinji. Napaka-weird ng twist na iyon. Hindi mo kilala si Han Jinji. Siya ay isang matanda, parang fortune teller. May double eyelids at mahahaba at makitid ang mata. Ibinigay ni Hansen ang hitsura ni Han Jinji. Umiling si Han Yufei. Alam mo naman na natrap ako sa Two Worlds Mountain. Maliban na lang kung siya ay mula sa Sacred Era, paano ko malalaman kung sino siya? Nag-isip si Hansen. Oo, hindi naman gaano katanda si Han Jinji. Maaaring matanda siya para sa mga tao, pero para kay Han Yufei, ilang taon lang siya. Paano niya malalaman kung sino si Han Yufei? Halika muna. Lumiko si Han Yufei at pumasok sa laboratory. Nagpaalam si Hansen, sumunod si Dragon Lady. Isinara ng Snow Fairy ang pinto sa likuran nila. Puno ng yelo ang Icy Bunker Laboratory. Napakababa ng temperatura. Nakita ni Hansen ang mga drawers at lata na gawa sa yelo. Sa pamamagitan ng semi-transparent na yelo, may mga kakaibang bagay sa loob, mga organ ng nilalang, makukulay na likido, at malalaking ice cupboards na may buong xenogenic sa loob. Umupo ka. Pumasok sila sa isang room na parang lounge. Umupo si Han Yufei sa isang ice chair. Tiningnan niya si Hansen at tanong, sabi mo ba na pinapahanap ka ng Han Jinji dito? Paano niya nalaman na nandito ako? Paano niya nalaman ang pangalan ko? Sinabi niya lang na hanapin ka dito. Akala ko baka kilala mo siya, malungkot na sagot ni Hansen. Tila naloko siya ni Han Jinji. Sigurado akong hindi ko pa narinig ang pangalang iyon. Hindi ko kilala ang tao. Sandali siyang nanahimik pagkatapos ay tanong, bakit sinabi niya sa iyo na hanapin ako? Dahil may blue blood ako. Akala ko alam mo na iyon. Napangisi si Hansen. Blue blood. Anong blue blood? Humalas ang noo ni Han Yufei. Hindi mo ba nakita ang nangyari sa God Palaces? Nagulat na tanong ni Hansen. Masyado akong abala sa research, kaya wala akong oras manood ng ganoong mga bagay, sagot ni Han Yufei. Kwento ni Hansen ang tungkol sa Human King na nag-dribble ng blue blood sa kanya. Pagkatapos marinig ni Han Yufei, nagbago ang kanyang mukha. Hinawakan niya ang kamay ni Hansen. Bago makareact si Hansen, kumuha siya ng karayom at tinali sa isang daliri niya, kinuha ang kaunting dugo. Bago pa siya makapagsalita, tumakbo si Han Yufei papasok sa laboratory, puno ng iba't ibang tools. Gusto ni Dragon Lady at Hansen na sumunod, ngunit hindi man lang sila tiningnan ni Han Yufei. Manatili kayo sa labas. Huwag pumasok, utos niya. Alam ni Hansen na hindi dapat pumasok ang normal na tao sa laboratory. Kung gagalawin nila ang tools at masisira ang test, magiging masama iyon. Kaya naghintay na lamang siya sa labas. Maganda na ang laboratory wall ay gawa sa yelo. Malinaw, kaya nakikita nila ang loob. Gumamit si Han Yufei ng iba't ibang tools at tubes upang suriin ang blue blood. Pagkatapos ng isang oras, lumabas siya mula sa laboratory. Hindi masama. Ang dugo sa katawan mo ay sacred blood. Sinusuri niya si Hansen. Kaya may genes na ng sacred leader ang katawan mo. Kung hindi, hindi ka makakakombina sa blue blood. Tungkol sa taong nagbigay sa iyo ng blue blood, saan niya nakuha ang dugo ni Sacred Leader? Halos katulad ito ni Sacred Leader mismo. Maaaring siya si Sacred Leader. Tanong ni Hansen. Madalas niyang iniisip kung si Human King at Chinshu ay iisa. Hindi, sagot ni Han Yufei na may kumpiyansa. Bakit hindi? Hindi alam ni Hansen kung bakit sigurado si Han Yufei. Sundan mo ako. Kailangan kitang suriin ng buo. Dinala ni Han Yufei si Hansen sa isa pang laboratory. Iba ang dugo ni Sacred Leader. Kung ang taong sinabi mo sa akin ay totoong Sacred Leader, hindi niya maaring kausapin ng harapan. Nalitaw si Hansen, kaya nagtanong, ano ibig sabihin noon? Habang naglalakad, sabi ni Han Yufei, narinig mo na ba na laging nakasuot ng armor si Sacred Leader? Wala pang nakakita ng mukha niya, tama ba? Oo, narinig na iyon ni Hansen. Mula nang makilala niya ang kaluluwa ni Chinshu at nakita ang estatwa, hindi niya ito pinansin. Sinasuot niya ang armor dahil espesyal ang katawan niya. Kung hindi, malalaki ang problema sa katawan niya. Hindi rin siya magpapakita ng kamay para bigyan ka ng blue blood. Kaya, ang taong nagbigay sa iyo ng blue blood ay hindi si Sacred Leader. Habang nag-uusap, dinala siya ni Han Yufei sa isa pang laboratory. Iba ito sa una. Mas advanced ang teknolohiya, at hindi gaanong mababa ang temperatura. Pumasok si Hansen sa chamber. Sinimulan ni Han Yufei ang tool para sa full body scan ng kanyang katawan. Habang nakahiga, tanong niya, sakit ba ang katawan ni Sacred Leader? Bakit magkakaroon siya ng problema kung hindi siya magsusuot ng armor? Ramdam mo ba?
Tanong ni Han Yufei. Nang maging blue blood ka, naputol ka sa lahat ng rules at powers ng universo. Tumango si Hansen. Ramdam niya ito ng matindi. Hindi lang basta naglagay ng barrier si Sacred Leader. Kung wala ang proteksyon ng armor, mas asira ng ruling powers ng universe ang katawan niya. Kailangan niyang labanan ang buong universe. Alam mo ang ending. Patuloy si Han Yufei sa paggamit ng tools habang nagsasalita. Nang marinig ito ni Hansen, tumalon ang kanyang puso. Parang sa sanctuaries. Kapag umaakyat sa mataas na sanctuary, winawasak ka ng rules ng higher level sanctuaries. Tumingin si Han Yufei sa data at napangisi, weird. Anong weird? Tanong ni Hansen. Bukod sa blue blood genes, may isa pang gene, mahinang sabi ni Han Yufei. Malapit ang gene na ito sa blue blood, pero hindi ito makakombina. Dahil sa gene na iyon, hindi ka naging ganap na blue blood. Dapat iyon ang 9 life cat tattoo. Sabi ni Hansen. Unti-unti siyang naniwala sa sinabi ni Han Jinji. Mukhang si Han Yufei ang makakaayos ng kanyang problema. Naiintindihan niya ang blue blood. Tiningnan ni Han Yufei ang data sa monitor at nag-isip. 9 life cat genes? Ha? Dapat imposible, maliban kung bigla niyang naisip ang isang bagay. Mabilis niyang kinontrol ang tool at niriskan ang katawan ni Hansen. Kabanata 3014. Siyempre, tama ito. Pagkatapos ng isang oras, sobrang excited si Han Yufei. Nakatingin siya sa data board na may kinang sa mga mata. Malungkot si Hansen, kaya nagtanong siya, ano ang sitwasyon ngayon? May paraan ba para mailabas ang blue blood power sa katawan ko? Sagutin mo muna ang ilang tanong ko. Hindi na naghintay si Han Yufei sa pagsang-ayon ni Hansen. Agad siyang nagtanong, galing ka sa sanctuaries, di ba? Oo, tama. Tumango si Hansen. Wala na ring silbi ang itago iyon ngayon. Tiningnan siya ni Han Yufei nang may interes at tanong, isa kang mix ng crystallizer at dugo ni Sacred Leader, di ba? Hindi ko alam. Bagamat pumayag si Hansen sa assessment, hindi niya ito kayang paniwalaan ng 100%. Oo, isa kang mix. Tiniyak ni Han Yufei kay Hansen nang may ganap na kumpiyansa. Paano mo masisiguro iyon? Tanong ni Hansen. Malamig na sabi ni Han Yufei, dahil ako ang namahala sa research ni Sacred Leader tungkol sa dugo. Ako lang ang nag-research ng Sacred Blood, at ang assistant ko lang ang nakakita ng kaunti. Kung wala ang impormasyon na iyon, walang lahi ang makakakombina sa dugo ni Sacred Leader. Ang assistant mo, crystallizer, biglang napansin ni Hansen. Minsan sinabi ni Han Yufei na pagkatapos ma-modify ang genes ng crystallizers, mas matalino sila. Kaya, inupahan sila ni Han Yufei at ni Sacred Leader bilang test assistants. Oo, isa siyang crystallizer. Kung isa kang crystallizer at kaya mong makakombina sa blue blood, walang dod ang isa kang crystallizer mix na may dugo ni Sacred Leader. Dahil hindi ganap na matagumpay ang research, mahina ang kombinasyon sa natural na dugo ng crystallizer. Hindi makikita ng iba, kaya iisipin nilang crystallizer ka lang. Tumigil sandali si Han Yufei at ngumiti bago nagsabi, hindi ako makapaniwala na sobrang talino ni Left Crazy. Kaunti lang ang nakita niyang impormasyon, pero nagawa niya ito. Siguradong napakahirap para sa kanila. Kung isa akong mix ng crystallizer at sacred, ano ang koneksyon sa 9 life cat? Tanong ni Hansen. Ang 9 life cat, Ghost Car, Phoenix, at Holy Kirin ang 4 na holy beasts ni Sacred. Mahalaga ang research na ito kay Sacred Leader. Iba ito sa super gene research. Ang research sa 4 na holy beasts ay para gawing holy spirits ang mga nilalang ng universe at lumikha ng bagong species na pwedeng makipagsabayan sa God spirits. Only Holy Kirin ang naging successful. Ang 3, lalo na ang 9 life cat, hindi naging successful. May problema sa proseso. Tumahimik si Han Yufei at hindi na nagpatuloy. May problema ba? Nakita ni Hansen ang kanyang pagkabigla. Matagal na niyang hinahabol ito, at ngayon ay malapit na siyang malaman ang katotohanan. Hindi ko alam. Halos tumalon si Hansen sa gulat. Paano hindi mo alam? Malalaking nakabukas ang mga mata ni Hansen habang tinitingnan si Han Yufei. Talagang hindi ko alam. Delikado ang proseso sa paggawa ng Holy Spirit. Sa test, binigyan si 9 life cat ng sobrang spirit. Hindi nito kinaya, kaya nasira siya. Namatay ang katawan niya, walang life force. Pagkatapos, kinuha ni Sacred Leader ang katawan ni 9 life cat. Pagkatapos magsabi niyan, tiningnan niya si Hansen. Ngayon lang ako nakakaalam mula sa iyo na hindi namatay si 9 life cat, at ang dugo niya ay malapit sa blue blood. Imposible iyon. May kakaibang ekspresyon si Hansen.
Maraming iniisip ang pumasok sa kanyang ulo, pero sumigaw siya, ang ibig mong sabihin, binuhay muli ni Sacred Leader si Nine Life Cat. Ibig sabihin ba nito na si Nine Life Cat ay? Hindi na niya sinabi pa. Napaka-shocking ng posibilidad. Tumango si Han Yufei. Sa palagay ko, may dalawang posibilidad. Una, katulad ng sinasabi mo. Baka ginamit ni Sacred Leader ang katawan ni Nine Life Cat para sa karagdagang tests, at naging vessel siya. Pangalawa, ginamit ni Sacred Leader ang kanyang dugo, ibinigay ito kay Nine Life Cat, at sa paraang iyon, nabuhay muli si Nine Life Cat bilang bagong species. Iyon lang ang makakapagpaliwanag kung bakit halos pareho ang genes ng Nine Life Cat sa Blue Blood ni Sacred Leader. Kaya, kaya ng Nine Life Cat labanan ang Blue Blood power. Sacred power lang ang makakapigil sa Sacred. Alin sa tingin mo ang mas malamang? Weird ang ekspresyon ni Hansen. Naalala niya ang Demon Lady bago ito mamatay, sinabi nitong mag-ingat kay Old Cat. Ngayon, naging mas kawili-wili iyon. Hindi ko alam. Pinatay ni Han Yufei ang machine at hinayaan si Hansen na lumabas sa chamber. Ipinahaba ni Hansen ang katawan niya at nagtanong, may paraan ba para burahin ang blue blood sa katawan ko? Pinagsama ang genes, kaya imposible na burahin ito ngayon, masigasig na sabi ni Han Yufei. Bakit mo gustong alisin? Kung blue blood lang, masama iyon. Pero may mutated blue blood genes ka ng Nine Life Cat. Hindi matutunaw ng rules ng universe. Kailangan mo lang pagsamahin ang dalawang powers. Pag nagawa iyon, makukuha mo ito ng buo at magiging Sacred Leader ka na hindi matutunaw ng universe rules. Mas malayo pa ang maaabot mo kaysa kay Sacred Leader. Hindi mo na kailangan ng super gene para pumatay ng God Spirits. Bakit ko gustong pumatay ng God Spirits? Napakunot ang noo ni Hansen. Naisubok niyang maging God Spirit. Bagamat delikado ang God Spirits, hindi ito nangangahulugang kailangang patayin. Mas malala ang pinsalang nagagawa ng ibang races sa kanilang pagpapalakas kaysa sa God Spirits. Maliban kung ipinanganak siyang kaaway ng God Spirits, hindi niya nakikita ang punto ng pagpatay sa kanila. Tiningnan siya ni Han Yufei ng kakaiba. Pagkatapos ng ilang sandali, huminga siya. Hindi mo pa rin naiintindihan ang God Spirits. Kapag naiintindihan mo, pareho ang magiging damdamin mo. Pwede mo ba akong tulungan na maintindihan? Matinding tingin ni Hansen kay Han Yufei. Mahirap ipaliwanag ng biglaan. Hindi gusto ni Han Yufei na sagutin iyon. Binago niya ang usapan, dapat manatili ka dito. Hahanapan kita ng paraan para kontrolin ang blue blood power. Ang pag-alis ng blue blood, sa tingin ko, hindi ko kayang gawin. Pag nakombine ng maayos, magagamit ko pa ba ang luma kong Geno Arts? Tanong ni Hansen. Imposible, sabi ni Han Yufei. Masyadong malakas ang gene power ng Sacred Blood. Kahit hindi ka masira, hindi mo magagamit ang ibang Geno Arts. Pwede mo lang gamitin ang power na ito, at iyon ay sapat na. Medyo weird ang ekspresyon ni Hansen. Sigurado ka ba na pag nagkaroon ako ng Sacred Blood power, hindi ko magagamit ang ibang powers? Siyempre, akala ko naranasan mo na ito, sabi ni Han Yufei. Gusto ko ring malaman ang tungkol kay Han Jinji. Sabihin mo sa akin. Sikip ang mga mata ni Han Yufei. Sige, kapalit, gusto kong malaman kung ano ang God Spirits, kalmado na sabi ni Hansen. Tiningnan siya ni Han Yufei ng seryoso, at pagkatapos ay sabi, sige. Susubukan kong ipaliwanag, pero hindi ko mapapangako na mauunawaan mo. Kabanata 3015. Tiningnan ni Hansen si Han Yufei at sinabi, kung handa kang magpaliwanag, dapat kaya kong maintindihan. Hindi malinaw ang sagot ni Han Yufei. Malamig niyang sabi, maliban sa Ancient God at God Spirits, may mortal life ang mga nilalang sa universe. Alam mo ba kung ano ang nagtatakda ng kanilang lifespan? Nag-isip si Hansen at sumagot, iba-iba ang haba ng buhay ng mga nilalang. Karaniwan, nakabase iyon sa kanilang genes. Tumango si Han Yufei. Tama, maliban kung mamatay sila sa aksidente. Kung hindi, karaniwang ang lifespan ay nakadepende sa genes. Iba-iba ang genes ng bawat nilalang na nagtatakda ng haba ng buhay nila. Pero hindi ito absolute. Maraming iba pang variable ang makakaapekto sa lifespan. Halimbawa, may cryosleep technology sa universe. Karaniwan iyon. Pinapabagal nito ang renewal ng genes at pinalalawig ang buhay. Stupid idea ang cryosleep. Kapag nagyelo ka, para kang patay. Wala ring silbi iyon. Mas maganda ang high-class time Geno Arts na pwedeng pa-into ang body clock mo, para hindi mag-renew ang genes sa katawan mo. Sa technical, magiging immortal at forever young ka. Tulad mo, tiningnan ni Hansen si Han Yufei. Matagal na siyang nakulong sa Two Worlds Mountain ng bilyong taon pero nanatili ang kanyang kabataan.
Hindi siya namatay. Dapat ito ay dahil sa time powers. Hindi sumagot si Han Yufei kay Hansen. Nagpatuloy siya, ayon sa theory, maraming nilalang ang pwedeng maging immortal. Pero sa katotohanan, hindi iyon palaging nangyayari. Kahit normal creatures o true god xenogeneics na may powerful time power, kapag lumampas sa lifespan ng genes nila, mamamatay sila sa aksidente. Bago dumating si Sacred, karaniwan iyon. Kahit gaano kalakas ang true dragons o phoenixes, mamamatay din sila sa takdang panahon. Ibig mong sabihin, kinukuha ng god spirits ang lifespan ng nilalang. Napaisip si Hansen. Naalala niya ang god spirits na kumukuha ng lifespan. Tumango si Han Yufei. Oo, ganon. Pag lumitaw si Sacred, pinilit nilang buksan ang space barrier. Pinilit nilang lumitaw ang god palaces at pinatay ang napakaraming god spirits na bumaba. Sobrang nasira ang god palaces. Nang makalaya ako, nakita ko ang maraming lumang bagay na buhay pa. May ilan na mula pa sa panahon ni Sacred. Sa lifespan nila ngayon, hindi na sila tatagal. Ang tanging paliwanag, sa mga laban ni Sacred sa God Spirits, may flaw sa control ng God Spirits. Kaya nagawa nilang mabuhay hanggang ngayon. Bago si Sacred, hindi ito nangyari. Ibig mo bang sabihin, pumatay ng God Spirits para maging immortal? Napakunot ang noo ni Hansen. Bagamat lohikal ang sinasabi ni Han Yufei, naramdaman pa rin ni Hansen na may mali. Ang immortality, hindi iyon ang hinahanap ko, pero ayokong maramdaman ang pagka-restrict at pagkokontrol. Ang haba ng buhay ko, dapat ako ang magtakda. Ito ang buhay ko. Sinasamantala ng God Spirits ang karapatang iyon. Hindi ko papayagan. Gusto kong maramdaman nila ang pakiramdam ng pagkontrolado ang buhay nila ng iba. Iniangat ni Han Yufei ang kanyang black-framed glasses habang nagsalita. Grabe, ang babae na ito? Sobrang delikado. Kailangan ni Hansen aminin, siya ang pinaka-scariest na babaeng nakilala niya. Biglang naalala ni Hansen ang scroll. Ang kasalanan ni Han Yufei ay blasphemy laban sa God Spirit. Mas malala pa ang kasalanan niya kaysa sa God's retribution. Ngayon, nagsisimula ng lumino ang lahat. Sigurado si Hansen na sa panahon ni Sacred, nagsagawa siya ng test sa God Spirits. Mas malala iyon kaysa sa pagpatay sa isang God Spirit. Tiningnan niya si Han Yufei at nagtanong, paano si Sacred Leader? Pinatay ba niya ang mga gods dahil dito? Sinabi niya sa akin, pero hindi iyon sa tingin ko ang totoong dahilan. Sa pinakamababa, hindi niya ginawa iyon para sa sarili niya. Malamang ginawa niya iyon para sa iba. Pagkatapos, tumahimik si Han Yufei. Warner. Binanggit ni Hansen ang pangalan at tiningnan ang reaksyon ni Han Yufei. Nagulat si Han Yufei. Alam mo si Warner. Nag-isip si Hansen, higit pa sa kilala siya. Hindi na naghintay si Han Yufei sa sagot ni Hansen. Nagpatuloy siya, oo, siya ang pinakamamahal ni Sacred Leader. Malamang ang dahilan ng pagpatay niya sa mga gods ay dahil kay Warner. Kung hindi, sa kanyang kapangyarihan, hindi mahirap iwasan ang God Spirits para mabuhay. Napansin ni Hansen na medyo kakaiba ang tono ni Han Yufei. Agad siyang nagtanong, si Warner ba ang totoong kapatid ni Sacred Leader? Bagamat sinasabi ni Sacred Leader na si Warner ang kanyang tunay na kapatid, alam kong hindi siya tunay na kapatid niya dahil hindi sila parehas ng lahi, sagot ni Han Yufei ng may tiyak. Paano mo nasabi na hindi parehas ng lahi? Tanong ni Hansen. Siyempre, si Warner ay isa sa aking lahi. Ngumiti si Han Yufei. Dapat tinatawag niya akong auntie. Pinanood ko siyang lumaki. Sa tingin mo mali ako. Ano, si Warner ay parehas lahi mo. Anong lahi ka? Namangha si Hansen. Hanggang ngayon, hindi niya alam ang lahi ni Han Yufei. Which? Sagot ni Han Yufei na may buntong hininga. Halos naubos ang aming lahi matagal na. Hindi ko alam kung may nakarinig pa sa pangalan namin sa universe. Maliban sa akin, hindi ko iniisip na may buhay pa. Dati, nariyan sina Taiyi, Qingjun, at Purple Fight. Ngayon, sila ay Taiyi, Qingjun, Purple Fight. Lahat ba sila witches? Namangha ulit si Hansen. Ngumiti si Han Yufei ng bahagya. Hindi na, si Qingjun ay naging sky god. Hindi na siya witch. Patay na si Purple Fight. Ang Purple Fight sa Two Worlds Mountain ay siya lang ang kanyang will. Si Taiyi, nawala. Baka napatay na siya sa god fights. Naramdaman ni Hansen ang sobrang weird. Hindi niya inasahan na si Warner at Han Yufei ay parehas lahi, o na si Qingjun at Taiyi ay dating witch. Matapos lumitaw ang God Palaces, hinanap ni Hansen ang God Temple ni Qingjun. Gusto niyang patayin siya para makapagbayad ng utang na loob. Hinanap niya ang buong God Palaces pero hindi nakita ang flag ni Qingjun.
Hindi niya alam kung saang God Temple ito nakatira. Tungkol kay Taiyi at Metal God Temple, hindi rin siya nakahanap. Nakakaintriga iyon kay Hansen. Ikwinento niya kay Han Yufei ang pagkikita niya kay Taiyi, kung paano niya inayos ang Metal God Temple, nabasag ang space, at nakalipad. Nang marinig iyon, nagulat si Han Yufei. Buhay pa ba si Taiyi? Oo, pero inayos niya ang Metal God Temple at nabasag ang space, sagot ni Hansen. Hindi ko nakita ang Metal God Temple sa iba pang temple mula nang lumitaw ang God Palaces. Ano iyon? Tumawa si Han Yufei. Siyempre, hindi mo makita. Ang Metal God Temple ay God Temple na gustong i-recreate ni Sacred. Gusto niyang palitan ang original God Temple para maging leader ng universe at hindi ma-restrict ng God Palaces at Geno Hall. Gusto nilang palitan lahat ng God Palaces. Bago nila magawa, nawasak si Sacred at nawasak ang Metal God Temple. Hindi ko alam na niribot ni Taiyi ang Metal God Temple. Gusto ni Hansen magsalita pero naramdaman niyang yumanig ang buong laboratory. Nabali ang ice walls at metal. Parang lindol. Isang nakakatakot na presensya ang bomb-alot sa lugar. Kahit mabagal ang reaksyon ni Hansen, naramdaman niya kung gaano ito kakilakilabot. Kabanata 316. Sacred's Remnants, lumabas at mamatay. Isang banal na tinig ang umalangaw-ngaw sa kalawakan. Sumabog ang ice walls ng Ice Bunker Laboratory. Ang mga kagamitan ay nabasag at bumagsak. Biglang lumamig ang mga mata ni Han Yufei. Hawak niya ang isang scalpel. Tumakbo siya palabas ng Ice Bunker Laboratory. Hinailan niya ang isang metal orb mula sa kanyang bulsa at itinapon. Naglabas ng liwanag ang metal orb. Nagka-krus-krus ang mga liwanag at bumuo ng isang baisema. Pinrotektahan nito ang Ice Bunker mula sa karagdagang pinsala at pinigilan ng godly voice. Tumigil ang pagkabasag ng lab. Tumakbo palabas ng Ice Bunker Laboratory sina Hansen at Dragon Lady. Naging madilim ang paligid. Parang ang buong cold plant ay hiwalay sa mundo. Sa dilim, may isang itim na anino na lumulutang sa ere. Matigas ang tingin nito sa kanila. Mula sa anino, lumalabas ang nakakatakot na tinig ng Diyos. Dahil pinagsama ang anino at dilim, hindi nila makitang ano ang hitsura nito. Nakita lamang nila ang isang pares ng pulang, kumikislap na mga mata. Para itong dalawang marka ng dugo sa hangin. Ramdam ni Hansen na nakatingin sa kanya ang dalawang mata. Bukod pa rito, hindi mahirap intindihin ang sinabi ng nilalang kanina. Papunta sa kanya ang hindi kilalang nilalang. Ano ang pangalan mo, at bakit ka nandito? Malakas na tanong ni Hansen. Shadow God. Nandito ako para linisin ang huling natitirang bahagi ni Sacred. Bumalik ang makapangyarihang tinig ng Diyos. Lalo pang nagalit ang mga pulang mata sa kalawakan. Ito ang Annihilation Class Shadow God na bumaba. Mukhang natatakot talaga ang God Spirit sa dugo ni Sacred Leader. Hindi na nila matiis na sirain ang lahat ng may blue blood. Matigas ang mukha ni Hansen. Tumitig siya kay Shadow God at malamig na sabi, para linisin ang natira ni Sacred, hindi ba dapat sa taong nagbigay sa akin ng blue blood ka pupunta? Hindi mo ba papatayin ang sanhi nito? Talaga bang ako, na biktima lang ng blue blood, ang sinusundan mo? Mukhang duwag lang ang God Spirits na nananakot sa mahina. Basta remnant ka ni Sacred, dapat kang mamatay, sabi ni Shadow God. Nagkikislap ang kanyang mga mata ng pulang liwanag. Naging dalawang pulang sinag na direktang tumama kay Hansen. Handa na si Hansen para lumaban, pero nauuna si Han Yufei. Nasa harap siya ni Hansen, hawak ang controller. Dalawang beses niyang pinindot ang controller. Biglang lumabas ang isang light stream mula rito. Para itong salamin. Tumama ang pulang sinag ng Shadow God sa screen at tumalbog pabalik. Napilitang magpaputok ng dalawang pulang sinag si Shadow God para ma-neutralize ito. Shadow God, wala akong pakialam kung sino ang gusto mong patayin, malamig na sabi ni Han Yufei. Kung aabutin mong sirain ang lab ko, babayaran mo ang pinakamataas na presyo. Han Yufei, wala kang kinalaman dito. Kung ayaw mong matrap muli sa loob ng bilyong taon, umalis ka na. Malamig na grunted si Shadow God. Gusto kong makita kung paano mo ako pwedeng i-trap sa loob ng bilyong taon, malamig na sabi ni Han Yufei. Kung gusto mo mamatay, ipagkakaluob ko sa iyo iyon ngayon. Malamig na sumabog ang tinig ni Shadow God. Nagkikislap ng pulang liwanag. Hindi ito lumabas bilang laser, parang dalawang pulang araw ang kumikislap sa dilim ng kalawakan. Nagbago ang ekspresyon ni Hansen at Dragon Lady. Ginamit na nila ang lahat ng kanilang lakas para ipagtanggol ang lugar, pero ramdam nilang unti-unting nawawala ang kontrol sa kanilang katawan. Parang mga wooden dolls lang na nakatayo. Hindi lang iyon.
Biglang nawala ng kontrol si Hansen sa katawan niya. Hawak pa rin ang Ancient Spirit Seed sa braso, pero gumalaw ang braso. Pumunta ang kanyang mga kamay sa ulo niya, parang sinusubukan niyang ikiling ang kanyang ulo hanggang sa matanggal. Ganon din si Dragon Lady. Hawak ang sarili niyang ulo, na ikiling na ang leeg ng 90 degrees. Nagngangal ang mga buto sa leeg. Dumudugo ang bibig at ilong niya. Parang malapit nang mabali ang leeg ni Hansen, halos magsalpok ang panga niya sa likod. Namamaga ang mukha niya. Parang pinupunit ko ang sarili kong ulo. Bagong paraan ng mamatay ito. Nambiro si Hansen. Alam niyang kinokontrol sila ni Shadow God, pero hindi niya alam anong uri ng kapangyarihan iyon. Natrap si Hansen ng Blue Blood Power, kaya hindi siya makalaban maliban kung gagamit siya ng Super God Spirit o Blood Pulse Sutra para i-activate ang Blue Blood Power. Wala nang iba. Pang! Habang nag-iisip si Hansen, nakita niyang kinokontrol ni Han Yufei ang controller para tumalbog ang beam ng liwanag. Lumabas ang liwanag, tatlong talampakan at lumawak, naging light umbrella. Pinindot ni Han Yufei ang button sa controller. Biglang naging itim ang light umbrella. Ipina-overhead niya ito at hinarang ang pulang liwanag ni Shadow God. Huminga ng malalim sina Hansen at Dragon Lady. Nabalik ang kontrol nila sa katawan. Masakit pa ang leeg ni Hansen habang nagsalita, ano ang red light power na iyon? Ang red light ay tulong lang niya. Ang tunay niyang kapangyarihan ay iyon. Itinuro ni Han Yufei ang sahig. Tumingin si Hansen, walang nakikita. Nasa ibabaw sila ng ice bunker, na tabunan ng nyebe. Biglang naintindihan ni Hansen. Tinukoy ni Han Yufei ang shadow. Nang sumiklab ang red light, ginawa ng black umbrella ni Han Yufei ang shadow. Pinrotektahan nito si Hansen. Akala mo kaya nitong harangin ang aking Shadow God power? Malamig na sabi ni Shadow God. Nagkikislap pa rin ang kanyang mga pulang mata, pinalinaw ang shadow sa paligid. Napansin ni Hansen na nanginginig ang umbrella sa kamay ni Han Yufei. Parang matatengge ito anumang sandali. Medyo napakunot si Han Yufei. Gusto niyang kumilos, pero narinig ang ding-dong mula sa dilim. Parang maraming kampana ang tumutunog. Lumabas ang purple light mula sa dilim. 10 ilaw ang parang dragon na humihila sa bronze carriage. Parang may linya ng liwanag sa langit at lupa. Ito, ang bronze carriage ni Purple Fight. Napansin ni Hansen kung saan galing ang car. Dati na siyang nakasakay sa bronze car sa mata ni Purple Fight. Hinailan ng Cloud Dragons ang car sa ibabaw ng Ice Bunker Laboratory. Natabunan ng buong Ice Bunker Laboratory ng shadow ng car at Cloud Dragons. Biglang, ang tunog. Bumukas ang pinto ng bronze car. Lumabas si Purple Fight. Tumitig siya kay Shadow God na nasa dilim. Kabanata 3017. Sacred's First General, Purple Fight, narinig ko ang iyong pangalan, malamig na sabi ni Shadow God nang makita si Purple Fight. Nakakahiya, isang isip na lang ang natira sa iyo ngayon. Hindi pinansin ni Purple Fight si Shadow God. Tiningnan niya pababa si Han Yufei. Nagpakita ng disdain si Han Yufei. Malamig niyang sabi, ang negosyo ko ay wala sa pakialam mo. Mahina ang tinig ni Purple Fight sa kanyang tugon. Hindi ako nakikialam sa negosyo mo. Ayaw ko lang na sino man ay makasakit sa iyo. Hindi mo ba iniisip na kasing galing ko siya? Malungkot na tanong ni Han Yufei. Umiling si Purple Fight. Hindi. Kahit gaano ka pa kalakas, ikaw ang pinakamalakas sa buong universe. Hanggat nandito ako, sino man ay kailangan dumaan sa akin bago ka masaktan. Naramdaman ni Hansen ang kilabot sa balat niya. Naisip niya, talagang may koneksyon ang dalawa, pero sinabi ni Han Yufei na patay na si Purple Fight at isipan na lang ang natira. Kaya ba ito ang Purple Fight na nakikita ko at hindi ang totoong katawan niya? Sapat na. Akala niyo bang wala akong existence? Hindi na nakinig si Shadow God. Galit na galit siya. Parang kulog ang tinig niya. Lalo pang lumaki ang kanyang pulang mata at pininturahan ang dilim ng pula. Sa ilalim ng shadow ng bronze car, natabunan ang mga shadow ni Hansen at iba pa. Hindi nila makontrol ang kanilang katawan habang nasa ilalim ng shadow na iyon. Ngayon, nakakagulat na napansin ni Hansen na wala talagang shadow si Purple Fight. Parang phantom o ghost lang siya. Habang lalo pang kumikislap ang pulang ilaw ng mata ni Shadow God, lumilitaw na rin ang kanyang katawan, na pinagsama sa dilim. Kitang-kita na ito ni Hansen at ng iba. Parang itim na evil dragon si Shadow God. Puno ng black, inky scales ang katawan niya. May pares siya ng black butterfly wings. Mukha siyang dragon sa ulo, pero may isang sungay lang. Naglalabas ang buong katawan niya ng weird, ghost-like black fire. Parang dilim mismo ang lumalabas mula sa kanya.
Nakakita siya ng pag-flap ng mga pakpak sa likod ni Shadow God. Sumunod ang surrounding dark space sa pag-flap ng wings. Nagtipon-tipon ng dilim at naging nakakatakot, malaking itim na halimaw na nakikita mula sa lahat ng anggulo. True Dragon, Phoenix, Kirin, Fishbird, iba't ibang nilalang mula sa mga alamat ang patuloy na lumilitaw sa dilim. Lahat may nakakatakot na presence. Hindi sila mukhang mga shadow. Ngunit kulay itim na parang tinta ang kanilang katawan. Mukhang shadow, pero mukhang totoo rin. Lahat ay mukhang kakaiba. Parang totoo, pero hindi rin. Hindi mo masabi. Pwedeng lumaban ang Xenogeneics na nagiging Black Shadow. Labis na nagulat si Hansen. Kung may fighting power sila, kahit doblehin ang bilang, imposible silang mapipigilan. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Han Yufei. Parang casual lang, sabi niya, ang mga ito ay Shadow God's Shadows, ipinanganak mula sa shadow power niya. Hindi sila totoong Xenogeneics. Nakaramdam ng ginhawa si Hansen, pero nagpatuloy si Han Yufei, ngunit may 80% ng original Xenogeneic power ang shadows na ito. Nang marinig iyon, natigilan si Hansen. Puno ang space ng nakakatakot na shadow Xenogeneics, kabilang ang Phoenix. Lahat ay true God class existence. Kahit kalahati lang ng power nila, sobra na upang sirain ang lahat sa landas nila. Shadow sa dilim, buhayin ang iyong kaluluwa. Parusahan ang mundo, Shadow Kingdom, bumagsak ang dilim, habang umaatungal si Shadow God, dumami ang Shadow Xenogeneics. Lahat patungo sa Cold Planet mula sa bawat anggulo. Malakas ang shadow ng bawat Xenogeneic. Kaya nilang sirain ang isang planeta. Parang tide sila na bumabalot sa kalangitan at lupa. Parang black, demonic wave. Nakakagulat ang tanawin. Handa na lumaban sina Dragon Lady at Hansen. Sa ganitong nakakatakot na lakas, hindi nila akalaing kayang mapigilan ito ni Purple Fight mag-isa. Plano na ni Hansen na gamitin ang Super God Spirit Mode para makalayo. Ang mga shadow na ito ay parang tide. Hindi ito power na kayang labanan ng dalawa lang. Tahimik lang si Han Yufei. Hindi siya lumalaban. Calm siya, tinitingnan ng mga Xenogeneics na papunta sa kanya. Biglang naramdaman ni Hansen ang isang nakakatakot na presence. Parang lumang labanan mula sa ancient times. Puno ang kalangitan at paligid ng ganitong enerhiya. Tiningnan niya si Purple Fight na may purple air na umaangat. Naglalabas ang buong katawan niya ng purple fire na hindi niya kontrolado. Naglabas siya ng nakakatakot na battle mind. Nakita ang purple light. Ang dilim ay naging purple. Gaya ng sabi ko, hanggat nandito ako, walang makakasakit sa kanya. Malamig ang tinig ni Purple Fight. Nagliliyab ang kanyang mga mata. Pikito mo sa akin ang kakayahan ng isipan ng number 1 general. Ipakita mo ang kaya mo. Nagliyab ng black flame ang katawan ni Shadow God. Pinatindi nito ang pagdami ng Xenogeneic sa dilim. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Purple Fight. Naghanda sina Hansen at Dragon Lady. Napakabilis ng pagdating ng Xenogeneics. Parang katapusan ng mundo. Boom! Sa sandaling iyon, ganap na na-activate ang battle mind ni Purple Fight. Nagtipon ng purple flame upang maging stars. Parang universe ng stars ang nakapalibot sa kanya. Galit na parang mabangis na baka. Purple flowers, patayin lahat ng stars sa paligid, malamig na tinig ni Purple Fight, parang yelo. Sumabog ang universe ng stars sa paligid niya. Nilipol ng starlight ang Xenogeneics. Parang uling laban sa nyebe. Ang dilim sa kalawakan ay biglang naging maliwanag na purple. Si Purple Fight ay parang star sa gitna ng universe. Umikot ang sky full of stars sa paligid niya. Nataboy ang tide ng demon sa kalangitan at lupa. Sumigaw si Shadow God at nawala sa purple starlight. Purple Fight, kung hindi limitado ang katawan ko, hindi kita papayagan gawin ito, sabi ni Shadow God bago nawala ang tinig niya. Bumulalik sa normal ang space. Hindi nagsalita si Purple Fight. Tumitig lamang siya kay Han Yufei. Bumalik siya sa Copper Car. Hinailan ng 10 Cloud Dragons ang Copper Car palayo. Nawala ito sa kalawakan. Malakas talaga si Purple Fight, papuri ni Hansen. Hindi nakapagtaka na nakipaglaban siya kay Sacred Leader noon. Narinig niya na si Purple Fight ang pinakamakapangyarihang general sa Sacred, pero ngayon lang niya nasaksihan ang kanyang tunay na kapangyarihan. Purple Fight, naisipan na lang ang natira, ginamit ang kanyang sariling lakas para talunin ang Annihilation Class God Spirit. Umalis na, hindi babalik ang God Spirit sa lugar na ito sa malapit na panahon. Kailangan naming ibigay sa iyo ang kapangyarihan para kontrolin ang Sacred Blood. Tumingin si Han Yufei sa lugar kung saan nawala ang Copper Car. Walang emosyon, bumalik siya sa lab. Kabanata 3018.
Sa testing room ng Ice Bumper, mukhang kakaiba ang hitsura ni Hansen. Guru Hansen, talaga bang makakatulong ito para makontrol ko ang Blue Blood Power? Nakatayo si Hansen sa ibabaw ng ice platform, nakaangat ang isang paa. Itinaas niya ang kanyang mga kamay para makabalanse. Para siyang matandang manok na nakatayo. Mahigit 10 oras na niyang ginagawa ito. Pinilit siya ni Han Yufei na manatili ng ganoon. Hindi siya pinayagang gumawa ng iba pang bagay. Hindi rin siya ini-inject ng anumang Geno Fluids o tinuruan ng bagong Geno Art na nagpataas ng pagdududa niya. Hindi ba sapat ito? Kung hindi, dagdagan ko pa, sagot ni Han Yufei. Naglagay siya ng mansana sa ulo ni Hansen. Inangat niya ang kanyang black-framed glasses at pumikit. Kontrolin ang katawan mo. Huwag itong gumalaw. Guru Hansen, talaga bang gagana ito? Nagtataka si Hansen. Naisip niya na parang niloloko siya ni Han Yufei. Kung sa pagtayo lang niya makokontrol ang Blue Blood Power, bakit kailangan pa ang high-class research apparatus? Para bang nasasayang ang maraming taong research ni Sacred Leader? Malamig na tanong ni Han Yufei, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng He-Steel? Maraming skills akong natutunan para sanayin ang pasensya. Kaya kung kontrolin ang sarili kong skills gamit ang Geno Arts na na-practice ko. Kumpiyansa ako dito, sagot ni Hansen. Talaga, hawak ni Han Yufei ang manipis at mahabang stick. Tinuro niya ang dibdib ni Hansen at tinusok ito. Manhid ang katawan ni Hansen. Para siyang bundok, hindi gumalaw. Hinayla ni Han Yufei ang stick at tinanong, naramdaman mo ba ang dalawang tusok? Sakit, sagot ni Hansen. May iba pa bang naramdaman? Tanong ni Han Yufei. Ano pa bang mararamdaman ko? Naguluhan si Hansen. Hinawakan ni Han Yufei ang stick at muling tinamaan ang dibdib ni Hansen. Kaya hindi mo naiintindihan ang katawan mo. Hindi mo maipaliwanag ang nararamdaman mo. Ang mga high-level na nilalang ay may komplikadong bodily functions. Maraming system sa loob. Sakit lang ang isang simpleng nararamdaman pero may mas maraming pagbabago at layers. Hindi mo naramdaman ang lahat. Kapag tumama ang stick, nagkakabanggaan ang damit at balat. Kapag sumalubong ito sa balat, kapag bumangon at bumalik ang muscles at nasaktan ang cells, may maliit na veins na napuputol. Naramdaman mo ba iyon? Nilunok ni Hansen ang laway niya. Kahit na kontrolado niya ang bawat kalamnan gamit ang Dangshan Aura, hindi niya binigyang pansin ang damdamin sa sarili niya. Gamitin ang puso mo para maramdaman ang maliliit na nararamdaman ng katawan mo, seryosong paliwanag ni Han Yufei. Gawin mong ganap na steel ang katawan mo. Kapag nagawa mo iyon na ang oras na makokontrol mo ang Blue Blood. Nagsimulang maniwala si Hansen kay Han Yufei at seryosong nagtanong, ano ang ibig sabihin ng ganap na steel? Pinapatigil mo ang pagtakbo ng organs ng katawan mo, paliwanag ni Han Yufei. Lahat hihinto, iyon ang ibig sabihin ng ganap na steel. Kung ganap na hihinto ang katawan ko, ibig sabihin patay na ako, nakakunot ang noo ni Hansen. Kahit na hindi mahirap sa kanya ang ipahinto ang tibok ng puso o daloy ng dugo, kung hihinto ang lahat ng function, patay siya. Hindi ibig sabihin ng pagtigil na mamamatay ka. Ang ganap na steel ay nangangahulugang magiging ganap na steel ang katawan mo. Hindi ibig sabihin na wala ng life force. Sinabi ko sa iyo na hindi mo maiintindihan. Kailangan mo itong maramdaman. Kapag huminto ang puso at parang salamin na steel ang katawan, ibig sabihin nagtagumpay ka na. Pinukpok ni Han Yufei ang stick sa puwit ni Hansen at sabi, magpatuloy sa practice. Wala ka ng gaanong oras. Gamit ang puso, naramdaman ni Hansen ang tama ni Han Yufei. Nang tumama ang stick sa damit, pinindot nito ang buhok. Kinuskos ng buhok ang balat. Nakaramdam siya ng pangangati. Sunod, naramdaman niya ang pagdudugtong ng damit at balat. Susunod, naramdaman niya ang balat at vessels na masaktan. Lumabas ang sakit, pinindot ang dugo sa loob. Ramdam na ramdam niya sa utak. Ang komplikadong damdaming iyon ay hindi mailalarawan sa simpleng salitang, sakit. Lumapit si Han Yufei sa kanyang upuan at umupo. Kinausap niya si Dragon Lady, magaling ka sa pagtama ng tao. Magaling lang ako sa pagluluto, tahimik na sagot ni Dragon Lady. Prituhin mo siya na parang slab ng pork at lutuin, sabi ni Han Yufei, naka-cross long legs at umiinom ng tsaa. Paano kung lutuin ko siya? Tanong ni Dragon Lady. Kung madali mo lang maluluto ang katawan niya na may sacred blood, masasabi ko lang na karapat-dapat siya, sagot ni Han Yufei. Tahimik si Dragon Lady. Lumapit siya kay Hansen at itinaas ang kamay na may hawak na dalawang kutsilyo. Ang isa sa kaliwa ay kurbadong parang crescent moon, ang isa naman ay parang half moon. Isa para sa pagputol ng buto. Isa para sa hiwa ng karne. Bawat blade para sa chef, may kanya-kanyang gamit.
Hindi seryoso ang mga ito, sigaw ni Hansen. Ramdam ang kilabot habang papalapit si Dragon Lady. Matibay ang katawan niya, pero may ancient God King blood si Dragon Lady. True God na siya. Kung babagsak ang knives, kahit malakas ang katawan, mahihirapan. Seryoso talaga ako. Sa katawan mo makikita ang reaksyon. Kapag nag-react ang katawan mo, malalaman mo ang sarili mo. Parang batang gago na hindi lumabas at hindi nakaranas ng tunay na buhay, paliwanag ni Han Yufei. Alisin muna ang damit niya para hindi marumi, sabi ni Han Yufei kay Dragon Lady. Hindi sumagot si Dragon Lady. Hiniwa niya ang blue robe ni Hansen. Bumagsak ang damit. Katsa, katsa, ang tunog ng hiwa. Napansin ni Hansen na underwear na lang ang suot niya at sumigaw, sapat na, sapat na. Tiningnan ni Dragon Lady si Han Yufei. Hindi tumaas ang ulo si Han Yufei at nagtanong, kapag niluluto mo ang baboy, iniiwan mo ba ang damit? Hindi, sagot ni Dragon Lady. Pindot ng kutsilyo, bumagsak ang underwear ni Hansen. Hindi nakakagulat na kombinasyon ito ng katawan at sacred blood. Ayos lang, nagkurap si Han Yufei habang hinangaan ang katawan ni Hansen. Gusto sanang magsalita ni Hansen, pero tumusok sa katawan niya ang bone-cutting knife sa kaliwang kamay ni Dragon Lady. Napalunok siya. Masakit. Nanginginig ang eyelids. Halos sumigaw. Huwag bumalaw, malalamig na sabi ni Han Yufei. Gamitin ang puso mo para maramdaman ang katawan mo. Kabanata 3019. Si Hansen ay pakiramdam niya ay parang pagkain sa chopping board. Kahit sino ay pwedeng gumawa ng kahit ano sa kanya. Ginamit ni Dragon Lady ang lahat ng klase ng kasanayan para pahirapan siya. Ginamit niya ang kutsilyo para hiwain, at ang palakol para suntukin. Ginamit niya ang apoy para sunugin at tubig para pakuluan. Halos lahat ng paraan ay nagamit niya, pati na ang pagbubadbad ng spices. Nagtaka si Hansen kung matagal na ba gustong gawin ni Dragon Lady ito sa kanya. Parang gusto niya siyang kainin at malaman kung ano ang lasa niya. Kahit hindi nagagamit ang Geno Arts ni Hansen, napakatatag pa rin ng katawan niya. Ang mga kutsilyo sa kamay ni Dragon Lady ay nagdulot lang ng maliliit na sugat. Hindi ito nakakapag-iwan ng malalaking hiwa. Mabilis ding gumaling ang sugat niya at walang peklat na naiwan. Nagpigil si Dragon Lady. Hindi niya sinadyang patayin siya. Minsang tumama ang bone-cutting knife ng 100 beses sa katawan ni Hansen, halos mabasag ang kanyang tiyan, pero walang strike na nanganganib sa kanyang buhay. Kung si Hansen ay baka, si Dragon Lady ay butcher. Maari niyang kiskisin lahat ng karne at walang maiwan. Ang matinding sakit ay dumadaloy sa katawan ni Hansen. Kahit na matibay ang puso niya, napakasakit pa rin. Kailangan niyang pisilin ang ngipin para hindi sumigaw. Sakit ay parang alarm system ng katawan mo, paliwanag ni Han Yufei, na malapit lang. Iba-iba ang alarm depende sa sitwasyon. Maraming klase ng alarm tulad ng sakit, pangangati, kirot, at pamamanhid. Karaniwang tao, nararamdaman lang ang pinakamalakas na alarm system, gaya ng kapag makati ang likod o naipit ang paa sa kuko. Hindi nila nararamdaman ang kirot sa likod. Kailangang maramdaman mo ang pinakamalalim na bahagi ng katawan. Kapag naiintindihan mo ang bawat aspeto ng katawan mo, makokontrol mo ito ng buo. Kailangang magpatahimik ni Hansen para maramdaman ang detalye ng sakit. Ang simpleng kirot ay masakit na, pero kailangan niyang maramdaman ang pinakamatinding detalye. Walang salita ang makakapaglarawan ng pakiramdam. Sa ganitong sitwasyon, kailangan ni Han Yufei na maging ganap na still si Hansen. Kailangan siyang manatiling kalmado. Parang demonyo ito sa tindi. Sa kabutihang palad, hindi siya ordinaryong tao. Isang araw lang ang kinakailangan niya para masanay sa sakit. Naging kalmado siya at nakaramdam ng detalye ng sakit. Kahit pareho lang ang pakiramdam ng sakit, may iba't ibang subtle layers. Iba't ibang uri ng kirot ang nagdudulot ng iba't ibang reaksyon sa katawan. Iyon ay nagpapakita ng iba't ibang level ng damage at kung paano nag-a-adjust ang katawan. Ang pakiramdam ng sakit ay kakaiba. Kapag ginamit ang puso, may kasamang kakaibang sensasyon. Minsan hindi malaman kung mabuti o masama ang pakiramdam. Ang evolution mode ng normal na nilalang ay nagpapatibay at nagpapalakas ng katawan. Iniisip nila iyon ay lakas, pero nakakalimutan ang reinforcement ng pakiramdam. Ang reaksyon ng katawan ay delayed. Mali ang course ng evolution. Hindi dahil hindi nararamdaman ang sakit ay hindi nasasaktan ang katawan. Ang sensitibong katawan ay nakaka-react ng mas mabilis at mas tumpak. Mas mabilis ang utak sa ganitong reaksyon, paliwanag ni Han Yufei. Parang kapag natutulog ka at nasunog ang paa mo, ang katawan ay nag-e-alert ng sakit. Ipinabot ito sa utak at nag-iisip ang utak kung paano mag-react. Ang sakit ay alarm ng katawan.
Hindi mo kailangan mag-isip, natural ang reaksyon. Kung magagawa mo ito sa laban, mas mabilis ka kaysa sa iba dahil hindi na kailangan ang utak. Nakakatipid sa reaction time, dagdag niya. Naisip ni Hansen, parang utakles lang ako pero malakas ang katawan. Nakita ni Han Yufei ang iniisip niya at ngumiti, huwag maliitin ang natural reaction ng katawan. Ang utakles ay hindi ibig sabihin bobo. Kapag tama ang reaksyon ng katawan sa laban, sa tulong ng Sacred Blood Power, hindi mo na kailangan gamitin ang utak para pumatay ng iba. Bagaman parang makatwiran ang paliwanag ni Han Yufei, hindi sumasang-ayon si Hansen. Mas gusto niyang umaasa sa isip. Pero kung makakuha siya ng reaction power tulad ng ipinapaliwanag ni Han Yufei, hindi rin masama iyon. Sa tulong ni Dragon Lady, ilang araw lang ang kailangan ni Hansen para ma-feel ang maliliit na sensasyon ng katawan. Pero hindi pa niya nakokontrol ang blue blood. Gumagana ito sa sarili nitong isip at hindi pa nakakasama sa red blood niya. Nagtanong si Hansen, at sagot ni Han Yufei, ang pag-unawa sa sariling pakiramdam ay unang hakbang. Susunod ay tunay na simula. Naalala mo ba sinabi ko, kailangan mong maabot ang absolute steel level para makontrol ang blue blood. Hihinto ang katawan at mararamdaman ang detalye nito. Nasa'yo kung mauunawaan mo, walang makakatulong sa'yo. Simula nang tumigil si Dragon Lady sa pananakit, nakatayo na lang si Hansen mag-isa, walang galaw. Nadiskubre ni Hansen na imposible talagang maging absolutely still. Nagawa niyang ihinto ang tibok ng puso, hininga, at daloy ng dugo, pero marami pang function ng katawan ang tumatakbo. Parang utak at pagbabago ng cells, sa isip niya madali lang itong patahimikin. Pero habang pinipigil niya, mas nagiging maingay ang katawan. Parang nightclub na may party ang cells. Mas lalim ang pakiramdam niya, mas hindi niya mapanatiling still ang katawan. Hindi na nakatiis si Hansen at sinabi kay Han Yufei, imposible maging absolutely still. Blue blood power ay hindi sumusunod sa mga batas ng universo, malamig na sabi ni Han Yufei. Kung hindi mo makokontrol ang sarili mo, paano mo kokontrolin ang power na lampas sa batas? Hindi sumagot si Hansen, pero may punto si Han Yufei. Bihira lang ang nakakaabot sa bihirang bagay. Kung walang ganitong kakayahan, walang paraan para kontrolin ang powers na lampas sa batas. Pinilit ni Hansen na patahimikin ang katawan. Mas gusto niyang maabot ang absolute still mode na ipinapaliwanag ni Han Yufei. Pero habang mas pinipilit niyang huminto, mas tumitindi ang reaksyon ng katawan. Ang pagtayo ng hindi gumagalaw ay mas nakakapagod pa kaysa sa laban hanggang kamatayan. Tinitingnan ni Dragon Lady si Hansen na halos parang bato sa tindi ng pagtayo. Tinanong niya si Han Yufei, talaga bang gumagana ito? Kailangan niyang gawin ito, seryoso na sagot ni Han Yufei. Ito lang ang paraan para makaligtas. Hindi papayagan ng God Spirits ang sino mang may blue blood. Kapag bumaba ulit ang God Spirits, hindi na tulad ng Gun na si Shadow God. Kabanata 3020. Sa madilim na zone ng malalawak na barren systems, isang maliit na hayop ang nakatayo sa harap ng mga guho ng isang banal na palasyo. Ang hayop ay parang pusa ngunit hindi mukhang pusa. Mukha rin itong fox pero hindi talaga. Kasama niya ang isang magandang batang lalaki. Paano nangyari ito, Auntie May, Old Vulture, nasaan kayo? Sigaw ng batang lalaki. Patuloy niyang hinahanap ang kahit anong pahiwatig. Ngunit nabigo siya. Bukod sa ilang mantsa ng dugo, wala nang natira. Ito ba, dugo ba ni Auntie May ito? Nakita ng batang lalaki ang mantsa ng dugo sa pader at nagulat. Bahagyang namutla ang kanyang mukha. Tumalon si Old Cat sa sirang pader. Pumitit siya sa dugo at seryosong sabi, malamang dugo niya iyon. Anong nangyari dito? Kinagat ng ngipin ni Little Flower. Ginamit niya ang kanyang kamay para hawakan ang dugo. Nang magdikit ang kamay sa dugo, may kakaibang kapangyarihan ang pumasok sa mantsa. Nagkaroon ng kakaibang anino ang mantsa ng dugo. Parang umiikot ang oras. Ipinakita sa kanya ang eksena ng nangyari dati, parang pelikula. Sa video, nakita niya si Chinlan na pumapatay kay Auntie May. Kinagat ni Little Flower ang labi niya hanggang muntik ng damyugo. Sayang lang, ipinakita lamang ng eksena si Chinlan na pumapatay kay Auntie May. Wala nang iba. Lumapit si Little Flower sa isa pang mantsa ng dugo. Ginamit niya ang kapangyarihan ng oras at espasyo sa mantsa. Agad niyang nakita si Chinlan na pumapatay kay Old Vulture, sa Eyeless Beast, at kay Red Ghost. Papapatayin ko siya. Old Cat, sabihin mo kung nasaan siya. Namula ang mga mata ni Little Flower, halos damyugo. Little Flower, kalma ka, sabi ni Old Cat. Hindi mo pa siya kayang labanan. Kitang-kita ang galit sa mata ni Little Flower.
Tinitingnan niya si Old Cat at tanong, hindi mo ba sinabi na kailangan ko lang ay max out ang super gene ko, at makakalabas na ako sa sanctuaries para mabilis mag-level up? Sabihin mo kung ano ang dapat gawin. Medyo malungkot ang mukha ni Old Cat. Kaka-deified mo lang, at si Chinlan ay mas mataas kaysa sa True God class. Kung gusto mong mag-level up ng ganoon kabilis, napakahirap nito. May paraan, pero grueling at masakit. Sabihin mo na, kumpiyansang sabi ni Little Flower. Gagawin ko ang lahat para mag-higanti. Sige, sana nandyan pa ang kailangan, sagot ni Old Cat habang papalapit sa guho ng Sacred Hall. Lumapit siya sa sirang estatwa ni Chinchu. Umikot si Old Cat sa base ng estatwa ng 2 beses, inilabas ang mga kuko at pinindot ang isang button sa ilalim. Katcha, ang tunog, at bumukas ang isang daan papunta sa ilalim. Mabilis na lumitaw ang stone stairs. Sumunod ka, tawag ni Old Cat kay Little Flower habang pababa sa hagdan. Sumunod si Little Flower. Hindi ito mahaba. Pagkatapos ng halos 90 feet, naabot nila ang dulo. Isang lumang stone door ang nasa dulo, maraming kakaibang simbolo ang nakaukit dito. Abstrakto ang mga simbolo, mahirap maintindihan. Subukan mong itulak ang pinto, sabi ni Old Cat. Kung hindi pa nakuha ang laman nito, makakatulong ito sayo. Hinawakan ni Little Flower ang stone door. Hindi gumalaw sa kapangyarihan niya. Kailangan mong gamitin ang sacred body power mo para itulak ang pinto, sabi ni Old Cat. Pwede lang ito buksan ng sacred power. Tumango si Little Flower. Nagliyab ang kanyang katawan ng puting apoy. Nawala ang distortion sa paligid dahil sa apoy. Ipinabot niya ang kamay sa ibabaw ng stone door. Parang tubig na lumulusaw sa simbolo ang puting apoy. Nagniningning ang holy light. Ka-cha-cha. Lumabas ang ilaw sa mga simbolo at dahan-daang bumukas ang pinto. Unti-unting lumakas ang liwanag. Pagbukas ng pinto, nakita ni Little Flower ang loob at nagulat. Sa loob ng Old Stone Hall, sa pinakailalim, may itim at misteryosong set ng armor. Parang estatwa na tahimik na nakatayo. Totoo ba ito, Old Cat? Ito ba ang armor? Tanong niya. Oo. Ang armor na ito ang suot ni Sacred Leader Chinchu. Pinakamakapangyarihang treasure sa universo. May kakayahan ka lang na makamit ang approval nito. Kapag nasuot mo, may kapangyarihan kang labanan ang mundo. Hindi lang si Chinlan, kundi kahit 10 Chinlans. Pero, huminto si Old Cat. Pero ano? Tanong ni Little Flower. Armor na ito ay para lang kay Sacred Leader Chinchu. Kahit ang highest level ng God Spirit ay hindi makakasuot. May sacred body ka, pero hindi ko alam kung makakakuha ka ng approval. Kapag hindi, delikado ka. Mas mabuti kung maghintay ka hanggang maging true God ka, mas mataas ang chance na magtagumpay. May chance ba ako? Tanong niya. 50% chance, sagot ni Old Cat. Lumapit si Little Flower sa armor. Sapat na iyon. Hindi ko na kayang maghintay pa. Paano ko ito isusuot? Gamitin ang holy body mo para conquer ito. Kapag nakuha ang approval, papayagan kang isuot, paliwanag ni Old Cat. Tumayo si Little Flower sa harap ng armor. Nagliyab ang puting ilaw. Tumitig siya at hinawakan ang armor. Boom! Nang humawak siya, ang white light mula sa katawan niya ay kumalat sa armor. Biglang nagniningning ang itim na armor. Parang nasunog sa puting apoy. Kumislap ang mga mata niya ng kakaibang liwanag. Kumulo ang katawan niya papunta sa armor, parang hinihila sa isang walang katapusang kailaliman. Pang! Biglang naputol ang armor. Naging maraming liwanag at bumalot kay Little Flower. Lumikha ito ng bagong armor. Ang bagong armor ay Snow White. Patuloy ang pagliwanag ng puting ilaw. Tanging mga mata ang itim na parang tinta. Parang may black demon flame sa loob. Parg! Sumigaw si Little Flower habang nababalot ng armor. Lumaki ang buhok niya mula sa helmet na parang black waterfall. Mula sa gaps ng armor, pumipintig ang black demon flames. Ang puti at itim ay may nakakagulat na contrast.